Meron tayong dumating. Ito. Avatar. Yung Avatar. Ito magandang equation jack. Equation jack oh. And ito isang 30 watts na Avatar amp. Ang maganda dito meron siyang Bluetooth. Yan, meron siyang Bluetooth yan mo lang. Ito pala yung sa Bluetooth niya. Ito hindi ko alam kung ground o lit. Hindi pa natin alam kung paano ang gamit niya. Ito siya 30. Yan. Pang drum siya. Tetestingin natin mamaya, no? Tapos meron siyang sa music. Siyempre pagka magba-backing tracks ka, yung gagamit ka ng MP3 na backing tracks. Tapos ito, mag-loop ka ng music. Ito naman yung sa drums o kaya sa gitara. Pwede siya sa gitara, no? So malakas din siya sa gitara kasi may bass response siya. Ito yung EQ niya. Ito yung volume ng music. Ito yung volume ng drums. Ito yung bass, may middle siya. Meron siyang treble. Okay? Ito nga yung isi-switch mo lang pag gusto mo ng Bluetooth. Ito yung power on. Yan. Ganda ng tsura niya. 30 watts siya. Avatar. So ang ganda ng finish niya. Oh. Para siyang wood. No, saka medyo, yan, maganda. Pwede mo siyang nakagana na talaga siya. Yan. Yan na ng ano. So, pwedeng monitor. Ito yung monitor ng e-drums dahil meron tayong e-drums na TDX21. So, para sa mga jam practice natin. So, tetestingin natin. So, ngayon tetestingin natin muna sa gitara. Gamitin natin itong aking Lecato na wireless. Lang natin. Daman-daman mo yung bass response kasi pang drums eh. So suitable to pang e-drums saka sa lalo kapag ka-keyboard. Yan, malakas siya oh. Sa gitara pa lang panalo na para ako nakagamit ng mga bass parang kasi yung bass response niya parang mga malaking kaha na amplifier, parang naka 50 ako ganun. Kasi malagong siya, kasi design siya talaga. Pero perfect pa rin siya pang gitara kasi meron siyang tweeter dito. Ano, pwede. Pang jam saka pang basking, no? Okay na to, itong amp na to. Kasi may effects ka naman eh. May distortion ka naman. Hindi ka bibitinin, no? Pag bass. Ito, treble. So, testingin natin sa bass, no? So, ito, gamitin natin yung 5-string ko na J-Crop din. So, salpak natin to. On lang natin. So, naka-on na. Yan. Ayan o, naglalabas niya ng bass response. Although hindi siya ganun kasi hindi naman siya kalakihan ng kaha, pero para ririnig niyo yung bass oh.
naman yung ano niya, oh. May patapat ng camera. Tapat mo nga, pakuyo. Tingnan nyo guys, yung speaker niya. Base na itong ginagamit ko, hindi man lang, nahihirapan yung speaker na dapat galaw ng galaw. Pakita mo yung speaker. Kaya tingnan nyo, ha. Dapat gano'n na ng gano'n yung speaker na. Pero hindi, ha. Ito, yung pag wala siyang bass, low, mababa yung low niya. Tapos pag inano ko, so what more pa kaya? Ito yung EQ niya, pakita mo. Ayan. Nakasagad na ako lahat, pero hindi siya pwersado. Pang-practice lang sa sa bass. Kung gusto niyo ng mas malaki talaga, dun kayo go for 60 o mas mataas pa dito. Pero ang review dito sa Avatar na to maganda talaga. So sa drums natin susunod testingin sa e-drums kung ano talaga yung niya. Kasi design talaga siya for e-drums talaga at sa keyboard. So mamaya na lang. Ito na yung drum set, no? Ito yung e-drum. So ang gamit ko ay Aroma TTX 21. Ito yung yan, dinig nyo. Ito nasa ilalim kasi siyempre ang design talaga ito pang ilalim. Ayan yung Avatar natin na 30. Ito ang setup niya. So dito ko nilagay sa drums. Sa drums yung sa drum input. Lahat ng instrumento dito kasi pagka tawag dito. Papractice ka talaga ka ng music dito. Yan. Dito ka maglalagay. Yan. Tapos ito yung yung volume ng drums. Ito yung sa music. So dahil drum nga to, ito yung volume natin. Yan. Ito yung EQ natin. So naka-flat muna, tingnan muna natin. Hit ko lang yung kick. Ganyan ang tunog niya, ha. Naka-shock. Dagdagan natin ng bass. Pinaka-bass niya. Ito mo. Yan. Yan na yung speaker. Habang natin mag-ako. Tutok mo din. So, hindi siya nahihirapan, ha. Yan, nakita nyo? Ilagyan natin ng treble. Yan, matagit-sit yan. Yun, okay? Nakasagad na ako, no? So, yan ang review ng Avatar. So, maganda mapa-instrumento. So, kahit maliit lang siya, maganda yung tunog niya. Lalo na pag personal. Pag jam-jam lang, pag mga isang kwarto lang na maliit lang yung kwarto nyo, okay na to. Kung outdoor nyo, ito pang monitor lang to ng e-drummer. Siyempre, patututukan mo siya ng mic. Ngayon, testingin natin sa Bluetooth, no? Ito yung pinaka-Bluetooth niya na switch. So, pipindutin lang natin to. So, iilaw siya ng ganyan. So, tingnan natin. Kuha-connect natin, kuha tayo ng phone. Ayan. So, then, i-search natin siya. Kung ano lalabas. Automatically na-testing na. Ayan, drum amp. Yan mo siya i-connect na. So, pag ganyan, drum amp ang lalabas, ha. Ayan, drum amp ang lalabas. And then, testingin natin magpatugtog. Tingnan natin, ha. So, i-flat muna natin. Ayan, naka-flat lang. 0. So, pantay lang muna. Tingnan natin kung ano yung tunog. So, sa player tayo. Ito. Play mo na.
testing natin. Pili lang tayo ng music. Ayan, sa ABS-C. So, treble. Ito yung volume niya. Bali ang volume pala nito, sorry. Ang volume niya dito na. Pag Bluetooth na, ito na. Testing natin yung bass. Lagyan natin yung bass. Lagyan natin ng treble. So kung naririnig niyo yung, yung sa gitsin, lagyan natin ng tigas, konting middle. Yan, naririnig nyo. Mag-headset kayo, mas maririnig nyo yung bass response nya. Ito, naka 2% na ako. Ito yung, yan ramdam ramdam yung bass nya. Pagka sa personal, ang ganda ng tunog nya. So yan. So maganda siya, no? Pagka papatayin mo na, ayaw mo na, i-exit mo yung Bluetooth, gano'n. Pag i-on mo lang, didin mo lang, push mo lang. Push mo lang ulit. Isang push lang pala. Pag dinin mo pala, yan. Pag papatayin mo siya, ipupush mo siya ng konti, ilang seconds. Pero pagka i-on mo lang siya, isang pindot lang. Gets nyo? Pag papatayin nyo, didinin nyo siya ng konti, ipupush nyo ng konting tagal. Pag kayo on nyo, ganyan. Yan, ganun siya. Okay? So pag gumano siya, hindi na siya nagbiblink, ibig sabihin, connected na siya dito sa phone. Ang volume na niya, ito na. Pero, nako-control nyo pa rin yung EQ. Pero ito, hindi ito yung volume ng music, ha? Hindi ito volume ng Bluetooth. Ang volume ay nasa phone nyo mismo. Ayan, tingnan mo. Ito yung volume. Yan, umihina, lumalakas. Kung saan yung player, doon na yung, yung pinaka-volume niya. So, ang ganda niya. Pag nasa personal, talaga, syempre, ang ganda talaga. So, pagka tumutunog na siya, bumibilink na siya ulit. Yan, pag nakakonect siya. Ayan, connected naman. Ayan, tingnan mo. Pag nag-stop ka, i-stop din yung blinking niya. Pero pag nag-play ka, yan. Nakita nyo? Ayan, titigil na uli yan. Pag wala na siyang signal na nare-receive, mag-steady lang siya into blue. Pero pag i-play mo na siya, blinking na siya. So yun, ito again, ito yung likod, dalawang sasakan. Pagka magsasalpa ka ng music, halimbawa jack, audio cable to your player dito. Pag instrument, either bass man yan o keyboard o e-drums, dito lang po siya. Yan, yun yung kung susundin natin, ha. Kasi magkaibang dB to, decibels. No, so parang hindi rin ito masira, no. Magkaiba po kasi ng pwersa yung dalawa. No, pag instrument dito ka magsalpak, huwag dito. Okay, dito lang sa drums. Kung saan nakalagay yung drums. Nandun dun sa manual, pag nakita nyo, nakasulat dun sa manual. No? So yan, ito ang ating review dito sa ating bagong By the way, kaya pala tayo bumili na to is kailangan nga talaga namin. Nagkasundo kami ng gitarista ko na si Mark Hill, na bumili kami nito para sa e-drums. The same time sa bass kapag ka nagja-jam-jam lang kami. No, kasi pag nagpa-practice kami, wala talaga kaming drum amp, no? Nakasalpak lang siya sa pangit na amp. Kaya nagsasuffer din yung practice namin. So yun. Pero kung sayang, kung may budget lang, mas malaki, mga DM60 ganun, talagang mas malagong to. Mapapansin nyo, kaya siya nagbibigay ng low response, o ibig sabihin ng low, ng bass,
kumpara do sa ibang mga typical na 30 watts na base up na design. Nakita nyo to, pababa lang siya. Ganon yung design ng iba. So, maliit lang yung galaw ng speaker, kaya hindi siya nagbibigay ng lagong. Ito kaya siya nagbibigay ng lagong kasi yung casing niya, kita nyo naman, malawak yung, yung babatuhan. So, nakakapagbigay siya ng lagong. Yun yung design kasi nito. So, yun. So, yun lang, no? Ito ang review natin. Ito si Dansky at ito ang DM30 ng Avatar.